Papagamot na natin si nanay, no? Ulila na sa ama sina Ana Jean at 4 niyang kapatid. Uy, wow! Taas yung pangarap na ito. Nurse daw. Hanggang noong taong 2021, nakilala ng ina nilang si Annalyn, si Mitchell Diego. Nasaan ang kuya niyo? Tsaka si Ana din. Kuya! Ay, naku, mas... Sobrang saya ko na nandito kayong lahat kasi meron akong gustong ibalita sa inyo. Ikaw naman sabi. Magpapakasal na kami ng nanay nyo! Alam nyo naman kung gaano ko kamahal ng nanay nyo, di ba? Alam nyo naman siya nagpatino sa akin. Di ba? Gusto pa nga ako mo pag nagpakasal na tayo. Hinto mo na yung bisyo mo. Oo naman. Tinuturing namin ang tunay na ama dito sa amin. Kasi marunong siya makisama. Pati kapitbahay namin, naniniwala sa kanya na mabait siya. Okay lang po, makasikaso po. Lagi niyang inaasikaso si mama. May sakit si mama. Siya na rin po nagpumilit na ipa-check up si mama sa clinic. Ika-17 ng Hulyo ngayong taon, isinugod sa ospital si Annalyn sa Dumaguete City sa Negros Oriental dahil sa sakit na anemia. Dok, ano po bang nangyayari sa nanay namin? Medyo malala ang kondisyon. Sir, pwede po ba kayong makausap sandali? Noong mga sandaling yun, kailangan nilang bilhin agad ang gamot na kailangan ni Annalyn. Kailangan nating masalinan agad siya ng dugo. Baka mas grumabi pa ang kondisyon niya pag hinantay pa natin sila. Dok, paano po yan? Sagad na po yung nailabas namin pera eh. Dahil dito, nagpaalam ang mister ni Annalyn na si Mitchell na hihingi ng tulong sa mga kaibigan para may pambayad sa ospital. Kailangan mo natin ng pera para kay nanay. Ana, samahan mo ako. Hanap tayo ng pera. May kakilala ako. Pinasama po siya ni Mitchell po na sabi niya kay Ana Jean, maghihingi lang daw sila ng tulong. Jason, ikaw na munang bahala dito. Tara na. Sumama ko. Isinama ni Mitchell ang stepdaughter na si Ana Jean. Ang sabi, papunta daw sa Valencia para humingi ng tulong sa mga kaibigan. Kasama na si Ana Jean doon, ma'am, mga bandang alas 6:45, ma'am, ng umaga. Yeah. Si Ana, hindi mo kasama. Umuwi na raw eh. Umuwi ka muna. Siguraduhin mo na nandun na siya sa bahay. Sige na. Pero okay. Na, kaya ko to kahit iwan mo ko dito. Ano ka ba? Mas nanervyosin ako pag hindi ko alam kung ano nangyari sa kapatid. Umuwi ka na. Sige ba? Matapos ang ilang oras, bumalik mag-isa ng ospital si Mitchell. Bumalik pa yung suspect sa ospital para i-inform yung ina na yung anak niya, yung biktima. Sumakay daw ng series bus, ma'am, patungo ng Tayasan. Nakadalhin siya ako ng pera. Gagaling ka na. Napanatag naman daw si Annalyn nang malamang umuwi na ang kanyang anak. Gusto niya na umuwi eh. Ubus na lang daw siya. Sige na, umuwi. Bilisan mo. Para makasiguro ka na nakauwi ko kapatid mo. Ingat ka. Sabi ng nanay doon, ma'am, okay lang, wala namang kasi nagtitiwala sila sa tao, sa kanyang asawa. Yung reaksyon lang ng ina na mas okay na yung nakasakay na papunta sa kanilang lugar, ma'am. Just, si Ana nandito na ba? Ha? Di ba, kuya, kasama ninyo sa ospital? Hindi, sabi niya nakauwi na siya eh. Ana! Ana! Kuya, hindi ako umalis ng bahay. Nandito lang ako. Malalaman ko kung nakauwi na siya. Baka nagkasalisi lang kayo. Baka nandun na siya sa ospital. Pero kinagabihan, nalaman ng kapatid ni Ana na si Jason na hindi pa nakakauwi ang kapatid. Hello, Nay. Nandiyan ba si Ana?
Wala kasi rito eh. Ako lang dito mag-isa. Baka nandun sa mga kaibigan niya. Hanapin mo kaya. Okay, sige na eh. Okay, sige. Tara, Jess, sumama ko. Nagantay ako dito, wala namang dumating. Doon na kami nag-alala na hanggang kinagabihan o kinabukasan, wala pa rin energy na pakita dito sa amin. Oh, Jason, ba't napadpad kayo rito? Magtatanong lang kung sana kami kung nagawi rito si Ana. Hindi, bakit? Simula maaga po, naghanap na po ako kung saan-saan na po dito. Sa mga barkada niya, tanong-tanong ako doon kung saan baka may nakakita sa kanya. Wala naman po. Hindi rin ho namin alam eh. Sige po, salamat. Pero bigo silang matuntun ng dalagita. Doon po sa isang tita namin, doon ako nagtanong, doon ako napunta. Kung andun ba yung sana Jen. Hindi nila po alam rin po eh. Ipinaalam na rin sa inang si Annalyn ang pagkawala ng biktima. Siyempre. Hello, Nay? Hello, Jason, anak? Nakakita niyo na ba si Ana? Wala pa rin po eh. Ano ba naman yan si Ana? Ano kaya nangyari sa kanya? Ano kaya kung mag-report na kayo sa pulis? Sige po, Nay. Punta po kami doon. Okay, Nay. Pahinga ka dyan, ha? Bye-bye. Sige. Kinabukasan, ika-22 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Nagpatuloy ang pamilya sa paghahanap sa nawawalang si Ana G. Kailan niyo siya huling nakita? Yung amain po namin yung huli niyang nakasama eh. Nasabi niya, umuwi raw po si Ana eh. Nagbas raw po mag-isa. Kahapon, no? Kahapon po yun ng umaga, July 21. Ako, isang araw na to. Missing person na yan. Na-report na may missing person, tapos yung tayasan, nag-flash alarm lahat na istasyon dito sa Negros Oriental, ma'am, para ma-aware kami kung may nakita ba. Samantala, hapon ng parehong araw, natagpuan ng 2 binatilyo ang asawa ni Annalyn na si Mitchell Deco na sugatan at nanghihina. Sir, huwag kayong mag-alala. Malapit na tayo sa ospital. Nakapatay ako. Pakisabi sa mga pulis, nakapatay ako. Sabi ng suspect, ma'am, hindi siya mapakali kasi siguro na nervous na, ma'am. Hindi siya mapakali. Ang ginawa niya, umano siya sa ma'am, sa may pangpang, ma'am. Mas matagal yung oras niya doon, ma'am. Ayaw talaga yung lalaki yun! Ito pala, si Ana G. Matapos makita ang bangkay ni Ana G sa masukal na bahagi ng bayan ng Valencia, agad itong ipinaalam sa kanyang inang si Annalyn. Nakita na po namin ang anak ninyo na si Ana. Kani-kanina lang po. Na-identify na rin siya ng isa pang anak nyo. Ito yung picture niyo. Si Ana to! Si Ana to! Umiyak po. Parang gusto na siyang umuwi para makita niya kaso may dextrose po siyang tsaka dugo po. Kailangan tapusin. Kaya hanggang pag-iyak na lang po siya. Paano nagawang paslamin ng sariling amain si Ana G?